So ito po ngayon si Hana ay nag-aayos ng mga nag-mine sa atin, mga ano na to, for shipping na po itong lahat. So ganito po namin i-repack ang mga na-mine niyo po. Baka magtaka kayo guys kung bakit pinagsisiksikan ko po ang mga damit sa isang ganto. Ano po yan, para mas makamura po ang ating miners sa kanilang shipping fee. Kasi kapag pinaghiwa-hiwalay namin para maganda yung itsura or mas hindi siya lukot-lukot, magta times 2 o kaya times 3 yung shipping fee. Kaya sinisiksik namin para mas makamura po kayo. Kasi sa JNT po pala, pag kahit same sila nung ano, yung address ng isang tao lang ipapadala. Pero pag magkahiwalay ng pouch, ano na siya, another ng shipping fee. So, magiging times 2. So, hanggat kasya naman po, pinag-iisa na lang namin. Pero maayos, ayan, hindi po siya ano pa rin po siya, masisira. presentable pa rin naman. At hindi siya masisira naman. Hindi siya madadamage. So, ayun, meron tayong gusto interviewin dito. Pero bago yun, bago tayo patuloy sa ating content, magpasalamat muna tayo sa mga solid miners natin at mga suki sa bawat live selling natin. Parang lagi silang nandyan at laging nagmamine. So, unahin ko yung mga lagi ko nakakausap kasi yung mga nagme-message po kasi sa Facebook page ng Kalingap Dan at sa WhatsApp. Ako po yun. And sa Boss D page naman, si Hana po ang sumasagot. Pero minsan ako din, pero madalas si Hana po. So, pero nababasa ko naman din po lahat. Lahat naman namin is may access po kami lahat doon. So, yun nga. Gusto ko magpasalamat kay Ma'am Maisel Academia. Yes, grabe. Grabe mag-order si Miss Maisel. Sobrang nakakatuwa, nakakataba ng puso ang suporta po ninyo. At syempre, si Ma'am Weng 19, si Mamu, sino pa ba? Si Miss Liza. Sa'yo, si Ma'am Liza. Si Miss Ambog. Ma'am Ambog. Tapos, si Miss Voltes 5, bago si Miss Voltes 5 na bigatin din na minor. Grabe. Mga GC, ano yan, 23, mga Jomcar po yan. Salamat sa inyong support. And meron pa po si Ma'am Tess Villena, may Chris po yan. Nagmamine siya guys para kay Mama Gemma and Yaya Bet. Thank you so much po. Meron din si Sir Ronaldo Junicio, si Ma'am Lily July. Oo, si Miss... si July Mercado. Uy, si Miss Lea Franco. Ma'am Lea Franco. Sino pa po? Sino pa, love? Miss Weng 19. Weng 19. Sino? Meron pa mga bagong miners dyan. Medyo di pa namin kabisado. Si Miss Flor. Pero yung mga madalas po, yun nga, sila Ma'am Annie Ferreira, Ma'am... sino pa? Sila Shaira, tsaka si Shaira, Ate Angie, at sila ako, Josie. Yung team namin. Hindi pa po kami nag-live selling na nabebenta na po ng ano. Sino pa ba? Reserve na. Sorry kung di namin maalala. Nakakabisado namin kasi kami... Ako kasi, nakakabisado ko lang kasi sila yung mga nakakausap ko na nag-message sila sa akin. So, pasensya na kung di namin maalala lahat sa ngayon na sino ba? Hindi, dapat makapagpasalamat tayo sa kanila dito. Yun ang madalas yung mga bago po kasi first timer po. Si Ma'am Beth, na-message mo na. Si Ma'am Brenda, yan. Pero ayun po ang madalas guys. Si Miss Brenda, ayan. Si Ma'am Jusme ba yun? Basta Jusme TV. Sila, marami pa po tayong ila-live selling. Kaya salamat po. So ngayon, tayo po ay tutuloy na sa ating interview sa ating kapatid ng naging reactor na. Official reactor ka na ba, Hana? Ikaw ba ay tinatanggap mo na ba ang inaalok sa'yo dati nila Kuya Val, ni Kalinga Prab na maging reactor? Gusto ko naman, kaso lang, hindi ko alam kung paano ko sisimulan, ano yung una kong re-reaction. Ito na ang simula. Ano yung ba ginawa dapat mo kong reaction gawin? kagabi, yan na ang simula mo para ipagpatuloy. Kasi based sa mga comments po doon, sa reaction ni Hana, napakadami po na nagsasabing ituloy mo na maging reactor dahil maganda, magaling ka magsalita at nagustuhan nila kung yung way mo ng pag-explain. So, malay mo, ito na yung break mo, di ba, na maging reactor ka pala ng Kalingap. Kalingap po hindi anti-Kalingap. Lilinawin lang po natin yan. So, ano muna masasabi mo dun? Saan? Yun, kung ikaw ba ay magiging reactor na ba? Or ano mala? Bakit mo ba Actually guys, dati din pinipilit pa ako ni Dean. Si Kuya Brooks, lagi yan sa diet, paulit-ulit po siya. Si Kuya Birador, kinausap na din po ako ng personal. Si Kalinga Prab, nakausap ko na din po. And gusto ko, kaso lang kasi ngayon guys, medyo magulo kasi ang
isip ko dahil ayun nga, alam niyo naman may problema tayo. So, gusto ko kasi pag nag-reaction ako, yun talagang pinag-iisipan, neutral, Focus. hindi ako yung may issue lang tapos doon ako magkakampihan ko yung viral or yung mga papakinabangan ko, yung mga supporters nila. Ayoko kasi Wow. ng ganun. Gusto ko po talaga neutral ako, may matututunan po kayo, detailed, at saka hindi ako magbe-base lang sa mga nakikita kong issue or mga fake news. Gusto ko yung talagang alam ko yung nangyayari kasi naranasan po namin yan yung nagbe-base lang yung iba sa mga sinasabi sa kanila, sa mga chismis, and ayoko nung ganun kasi Yung parang ang pangit. pangungunahan mo sila. Oh, tsaka yung Saka, pinaglalaban mo, kaya ka nga nagre-react, diba? Para ipaglaban mo yung tama, hindi yung... yung Basta ang hirap i-explain Grabe. Basta yun. Pero titignan ko. So, based naman sa iyong sagot, parang pasok ka maging isang reactor. At pag naging reactor ka, feeling ko ikaw ay isang magiging matuwid na daan. Oo. Kasi Gusto ko base sa talaga sagot mo ganun. parang ikaw ay hindi ka magpapadala sa mga alam mong hindi naman talagang 100% totoo yung mga sinasabi or nalalaman mo. So, magiging ano to si Hana, maganda. Sabi ko magaling nga, mag-react. guys. Magiging kakapeto nila Sir July Paunil, yung mga ano talaga, Total. yung mga balance mag-reaction, yung mga iba't ibang reactors pa dyan. So, ano Let's na ba? see. Let's see. So, wala pang sagot. Wala pang sagot. Pero anong Pero masasabi kung mo? may gusto silang, kung sakali man, i-comment nyo guys kung ano ang gusto nyong unang reactionan ko. Ano bang naisip mo kung mag-reaction ka? Anong vlog or kaninong vlog? Actually, sabi kasi ni Kalinga Prab, nung nag-usap kami about dyan, love team daw, kahit saang love team. Si Kuya Val, Wow, ganun din. pwede. Actually, sabi ni Kuya Brooks, kahit mag-interview tayo ng beneficiaries or ng leading man, pwede ko daw yun gawin. Wala akong parang, di man exempted, pero syempre, dahil matubang tayo, siguro parang mas marami tayong pwedeng gawin, benefits. So, kahit saan. Pero kung sakali, gusto ko sa mga charity para mas naaangat yung charity Mas- ginagawa ng Kalingap. And Oo, mas mapapansin. love team, pang balance, para good vibes. And sa mga issue, parang hindi ko sure guys, kasi medyo may pagka-Kuya Brooks tayo. Mainitin. Di naman sa high mainitin. blood. Kaya ko naman mag-compose ng sarili. Kaso lang, prangka kasi tayo guys. So, hindi ko alam minsan kung paano ko i-deliver ng tama yung sasabihin ko. Kasi minsan wala akong sugarcoat. Gusto ko kung ano yung gusto kong sabihin kahit masakit yun. Walang filter. Sasabihin ko. Kaso lang, Yan. syempre, pag nasa social media ka, kailangan, di ba, medyo babalance mo kung paano siya, yung dating niya nang di masakit sa tenga ng ibang tao. Tsaka maganda din is yung meron kang parang identity bilang isang reactor na meron ka sariling pag sinabing si Hana ay ganito mag-react yan. Yung parang, di ba, yung Yes. kilala ka as ganito. So ako kasi di ko kaya mag-react, parang feeling ko di ko alam hindi ko pa siya naiisip, parang iba, hindi ko siya forte. Feeling ko kung saan ako mas sanay or Interview. komportable is mag-interview. Katulad ngayon, di ba? On Ako the din spot, nakakapagtanong ako ng tuloy-tuloy. So, at dati pa din naman, may mga nagsasabi na ngayon, naging boy abundant tayo dati, yung content natin. So, nakakatuwa na na-appreciate nila na ganun yung natin, yung pag-interview. So, ngayon, ano naman ang masasabi mo na may nag-react sa atin? Actually, Welcome back. that's our goal. And nag-success po, may nahulog sa ating patibong. May Kasi mga- kabisado na namin guys, ang mangyayari. Sa tagal din naman po namin sa Kalingap, alam na po namin ang galawan ng mga reactors po dyan. So alam na po namin na mangyayari yun. Yung mga hindi naman ganun ka big deal is gagawin nilang big deal para yun, mag-content ulit, mag-views, and then more ulit, magmula ulit syempre ng bashing. Which is So, naiintindihan din naman natin kasi parang tayo, content creator, kagaya niyan, gumawa tayo ng ganun para mapansin. So sila, siguro ganun yung way nila para mas kumita sila, tumaas yung views, panghatak. Kasi yung iba kasi guys, ayun yung ayoko po maging ganun. Yung kahit hindi naman yung alam yung buong story, talagang
ano ba ang tawag doon, yung parang gagatungan, parang lalo pa nilang aanuhin. magpagmumukain pang mas masama. Oo. Parang ganun, Ayun di yung ba? ayoko, guys. Kasi gusto ko, pag nag-reaction ako, paniwalaan nyo ko dahil yung sinasabi ko, totoo at Totoo. may basehan. Hindi dahil sa fake news or sa chismis. Grabe, parang mahigpit to maging reactor Kaya di ko pa alam kasi ayoko, guys, ng ganun. Pero, mas marami daw kasing views pag may issue. Totoo naman. Di ba? So, Kaya depende balance siguro na sa lang, balance. konsensya mo. depende. Sa konsensya mo kung mas mananaig ba sa'yo yung pera o yung paninindigan mo o yung paniniwala mo sa Grabe. sarili mo. Ganun. Pero pwedeng balance, di ba? Sabi mo. Minsan pwedeng pahapyaw-hapyaw kung maging Papyaw, reactor pero ka. mas pipiliin ko lagi na Yung- ano kasi ako actually ikaw din, feeling ko ganun tayo, malawak yung pag-unawa natin. So ako gusto ko, lagi ko din kasing kino-consider yung panig ng kabila. So gusto ko nga na pag nag-reaction ako, kahit actually naisip ko kasi to guys, na pag nagiging reactor ako, kunyari ang kalingap medyo may mali. Papansinin I-call mo. out ko din yun. Kasi nga gusto ko nga ng neutral. Hindi porket kalingap reactor ako. Parang lagi ko lang Ipagtatanggol mo Kasi pa rin, kaya nga, kahit mali. Hindi mo, hindi mo yun yung, ito-tolerate hindi mo yun. ito tolerate. ayun ang tama dapat, 'di ba? Bilang isang reactor, siguro ganun dapat, no? Oo. Hindi yung bias ka lang sa isa. O para sa akin ha. Para Kaya sa hindi kanya. ko din po talaga sure So, kung tama. sana wala pong tamaan ng mga reactors po dyan. Wala po kami pinapatamaan. Yes. Kung matamaan Ano man to? po kayo, hindi po namin kasalanan Sariling po yun. opinion po namin to guys. Lahat naman po tayo may kanya-kanya tayong mindset or pag-iisip. So, ayun nga, lahat po ng ginawa namin nung nakaraan is yung nag-challenge kami. Sabihin ng iba is pangit tignan, may alak. Challenge nga po kasi, shot or lagot. Yes. Pero hindi naman po kami nagiinuman literal habang nagbablog. So, At saka guys, diba? So, normal naman po yun. Presidente po yata umiinom din. lahat naman So, siguro or Pinlag may lang po iilan. namin. Pero pasensya na guys sa mga ayaw ng ganun or na-offend. Naiintindihan naman po namin. Kasi So, hindi nyo rin po kami nakilala sa Kalingap as ganung content eh, no? Pero syempre, since nasa Manila na kami guys, kailangan namin mag-isip ng sarili naming twist para sa sarili din po namin content. And ayun nga, ang dami ko rin nabasa mga positive comments pa rin na mas napansin namin ang inyong pagmamahal sa amin. Thank you so much po sa inyo, sa lahat po. And syempre sa mga nagtanggol din syempre, 'di ba, sa kay Kalinga Prab. Salamat din po sa inyo na talagang loyal sila. Pero yun nga po, wag po kayong mag-alala kasi hindi po kami papunta sa kabila. Actually guys, nag-chat pa nga sa amin si Kalinga Prab, niyayaya po kami sa birthday Ayun, may ni invitation Jackson. po kami ng birthday ni Jackson. So medyo alanganin pa po kasi may pasok na po dito is Tiona. So siguro si Hana kung gusto niya sila nila mama. Kasi hindi ko naman maiiwan ng mag-isa lang si Jenny kasi walang mag-aasikaso kay Rosie. So kung gusto niyo, okay lang naman Hana. Actually, gusto ko kaso nga. Ako kasi din gusto syempre, natin kahit si Jenny gusto budget nila eh. kasi guys, pag umuwi kami doon, 4K na agad yung ano namin nila Yung gas. mama. 8, 16, whatever. Di, mga 6K higit ako sa ticket pa lang namin, balikan yun. Pag bus. Oo, tapos Ah. pagkain pa doon. Syempre, 'di ba? Gusto namin, guys, pero medyo may inuuna lang Alang- talaga kami ngayon dahil alam niyo naman may Kaya, nangyari nga po sa amin. Pasensya na po insan, pero babawi kami sa Babawi susunod kami. sa lahat po Sure dyan. yan. So ngayon, since na-open naman na natin yung pagiging reaction mo or kung gusto mo ipag-reactor, ano naman yung mga comments na nagustuhan mo? Meron ka bang mga Ang dami. nabasang comments na kahit negative or positive? Di ba? Madami. Actually, ang dami ko pong nababasang comments na sinasabi na sundin ko nga daw sila, mag-reactor na daw ako kasi nga gusto daw talaga nila ako mag-explain and mas naliwanagan sila. So natutuwa ako guys kasi syempre isa yun sa mga nakakapagpalakas ng loob ko ay nakakaboost ng confidence natin para if ever man na ituloy natin yun. And ayun, dahil syempre kahit ganun na, I'm sure yung iba po dyan sumama din yung loob pero nung na-explain na po natin, medyo umokay sila. And, Kumalma. Oo. Dahil sa vlog mo. Ay, maganda. And appreciate ko yun kasi syempre medyo malawak din ang pag-unawa nila para di ba Oo. maintindihan nila ng isang explanation lang yun. Galing. So, yun yung mga malawak ang pag-unawa. Sige, paano kung may negative naman? Anong naging reaction mo sa mga negative? Actually, may mga nakasave ako dito kung gusto mo.
sagutin natin dalawa. sinigmo pa Magte-test talaga. kami guys kung kaya nyo bang mag-reactor din. Ako? Oo, tignan natin kung Okay. paano mo iti-take yun or sasagutin yun. Sige. Kaso Lang parang neutral. nakaka-challenge yan Sige guys, titingnan natin ngayon. Baka mas magaling pa po si Boss D. Hindi ko alam kasi feeling ko ako, pag naging reactor ako, seryoso, parang hindi ko siya kayang gawing kuwela or depende sa topic. Hindi ko lang alam ganun yung Depende sa naisip ko pag ako'y nag-reaction Hindi ko alam. Eto. Umpisahan natin. Ano yan? Ako sasagot o ikaw? Tig-isa tayo. Kung paano mo siya iti-take, mauuna ka na. So, ito po ay galing sa mga YouTube comments. Hindi ko po matandaan kung kaninong vlog to or kung saan ko nakuha. Pero in-screenshot ko na and kinrap ko na kasi siya para hindi po ako malito. Kaya hindi ko na Okay. matandaan kung saan galing. Pero ito, shout out po muna kay Miss Aaron. Miss o Mr. Aaron Naray. Sabi niya, umalis na kayo sa Kalingap, hindi kayo kawalan, at pabigat lang kayo sa Kalingap. So, paano? Ano ba? Sasagutin ko siya in a good way or in Depende sa'yo. Kung ikaw nga reactor O, sige, paano mo iti-take yun? Ang hirap kaya. umalis na raw kasi pabigat lang kami. Pabigat lang daw tayo sa So, Kalingap. At Gano'n hindi tayo kawalan. Gano'n niyo po karamdam na gano'n kami pabigat? Commercial si ante. Hindi ka. Sige, may commercial, guys. Hindi ko yun Huwag mo i-cut yun. May Si Mamo tsaka si Ayabet, guys, laging wala sa presence of mind. Oo. Okay. So, dahil masaya ang mood ko ngayon, masaya nga natin sasagutin yan. Sige. Dahil gano'n niyo po ba karamdam na gano'n na mabigat na kami sa Kalingap? Kasi parang ano yung sabi? Ano sabi? Hindi tayo kawalan at tsaka yan, nilito ako sa girl. Pabigat lang tayo sa Kalingap. Ako ba muna? Ikaw na lang, sample. Sige. Tingnan mo, kaya ko siyang sagutin ng ibang way, hindi yung parang Ang hirap kasi pagka nag-reactor ka, Parang- lahat nga kasi nasasabihin mo, bibigyan nila yan ng kahulugan. So, kailangan mo siya i-deliver nang wala masyadong ma-offend or talagang maayos. Pero kung tinanong mo ko niyan bilang isang, kunyari, parang interview, masasagot ko naman siya. Pero yung maging, yung in a Ang way hirap, na... diba? Oo, Akala ang mo hirap. madali, O ikaw, paano mo sasagutin Sige. yan bilang reactor ka? Ang hirap kasi pigilan, guys, yung ilabas Emosyon. yung ugali ko na Kuya Brooks na diretso kong sagutin Pero, kailangan kong sagutin ng maayos. Pero, siguro ang sasabihin ko, paano po ba ang basehan nyo para makatulong sa Kalingap? Kasi po, if ako lang, hindi bilang kapatid ni Boss D, kahit ibang leading man pa po ang makagawa nito o Kalingap Boys, 5 pabahay po ang napagawa niya. Sobrang dami po niyang beneficiaries na ilang taon din po niyang hinawakan na until now, kagaya ng Tristan and Christian, hawak pa din po niya at binibigyan pa rin po niya ng allowance. Meron pa. Sino? Si Danica, Francesca, Manilyn. Mga Ang dami pa. hawak ni Brisbane. Tapos ako naman po, hindi man po ganun kasing laki ng tulong yung nagagawa ko, pero nakailang feeding program po ako, may mga beneficiaries din po ako na ilang buwan ko na-sustain. So, paano po ba ang hindi maging pabigat sa inyo? Kulang pa po ba? Ano po ba ang basehan nyo para maging sapat po kami sa paningin nyo, yung tulong na ginagawa po namin? Kasi para po sa amin, magawa lang po namin yung goal or yung responsibilidad ng Kalingap, which is makatulong. Okay na po yun. Kasi yung iba nga, madami nga po tayong Kalingap members na hindi rin po kaya na makatulong pa. Pero 'di ba, Kalingap sila. And ayun naman talaga ang gusto ni Kuya Val, dumami ang Kalingap, makatulong ka or hindi, maging part tayo ng Kalingap, 'di ba? Grabe. So, feeling ko Pasado na. naman guys, siguro hindi man kami kawalan, pero nakatulong po kami sa At least, Lalo ang na si mahalaga, Boss D. ang mahalaga nakatulong. Oo. Yan. So, O ikaw, iba naman. Sinagot mo daya na na eh. ito. Ang haba ng sagot mo, pang reactor talaga. Sige. Next Daya, question. di ko nasasagutin to pag may tinanong ako sa'yo. Sige. sige, ito challenge na lang. tayo dito. Ito na lang. Sabi ni Miss Steffi, gagawin ang lahat para makakuha ng sponsor para mapansin sila ng mga antay-kalingap kahit masira ang pinsan na si Rab.
Yan po kasi ay depende po kung paano nyo po iintindihin yung, siguro yung vlog natin yung tinutukoy niya. Di ba? Kung paano nyo po siya iintindihin. Kasi unang-una, ang naging ano lang naman doon is yung tampo, di ba? And kung iisipin naman talaga natin, hindi naman big deal ang tampo kasi lahat naman pwedeng magtampo kahit di mo kaano-ano, pwede kang magtampo. So, di rin naman ninyo alam kung ano yung tampo kong sinasabi doon. So, yun. At kung meron nga ba talaga? Yes. So, yun nga, dahil nagkaroon ng mga iba't ibang reaction, so, nagkaroon ng iba't ibang mga ano din, mga opinion. So, kung iniisip nyo is yung gagawin namin at para lang masira at mapunta sa, yun nga, sa anti. Oo. Parang ano sabi sa ano? Para daw makakuha ka ng mga sponsors and mapansin ng antay. So, hindi po yun yung goal namin is mapunta po sa anti-Kalingap. Parang kunin kami, tapos suportahan kami, tapos kami ang gagawin namin is siraan lahat ng Kalingap. So, wala. Diyan po kayo nahulog. Diyan po kayo nahulog na hindi po ganun ang aming gustong mangyari. Di ba? Actually, bigyan mo sila ng example. Di ba, may kumontak naman talaga sa yung antay. Siguro, kung talagang may plano ka, baka hindi ka pa mag-aantay Hindi na ako mag-contact. Ikaw pa mismo ang kukontak sa antay. Oo, ako na yung parang lalapit sa inyo. Pero gusto ko na tanungin, nung may nag-chat sa'yo na ganun, ano ang unang-unang naisip mo? Ano? Na-feel mo? Totoo pala na may wakwak. Dati hindi ka naniniwala? Hindi, naniniwala kasi nangyayari na sa mga, di ba, sa mga beneficiary ni Kalingap Rab. So, di ko lang alam kung paano yung, paano nila ginagawa. So, ayun nga, meron po pala talaga, and syempre, ano naman tayo, hindi naman tayo ganun ka-desperado para lang sirain yung nabuong relasyon natin sa buong Kalingap. Kaya, malabo po yun. Kaya ngayon, nagkamali po kayo. Nagkamali po kayo ng Nagkamali po kayo ng nilapinat at ng inakala. So, yun, pwede ba yan? Pwede yung sagot na yan. Ang ikli naman. Ay, iksi ba yun? Ang haba Hindi mo naman masyado sinabi ko. na-explain. Na-explain na ako So, next next. question. Ikaw, sa'yo naman, tanong mo para sa sarili mo. Ang next question? Oo, ako na yung sumagot ng isa, ikaw naman. Sige. Ito. Gusto ko to. Sabi ni Miss Cecilia Guanzon, shout out kay Miss Cecilia, alam ba ninyo yung kinita ni Papa Dan noon? Nakita naman natin pinagawa niyang mga bahay, di ba? Kasi parang may sinagot siya doon na... ano yan? Positive yan? Positive yan. Siyempre, neutral nga eh. So, may positive at saka negative. Ayan. Sobrang na-appreciate ko po, guys, yung mga supporters, mapasolid man po yan o hindi. Lagi man dumadalaw yan sa amin o hindi. Pero ganyan po yung mga comments. Hindi po dahil positive. Pero kasi syempre, alam naman po namin sa sarili namin yung totoo. Hindi naman lahat sinasabi namin sa vlog. Pero ayun nga, 'di ba? Madami po kasi ako nakikitang ganyang comments kay Boss D na parang sinusumbat na yung mga kinita naman daw po niya doon sa pagbo-vlog which is 4 years naman na nangyayari ang laki daw ng pakinabang niya. Ayan. Ako daw ang nakinabang sa sponsors, actually, guys, diba? Kung, diretsahan na tayo. Kung kupal si Boss D o gahaman siya, malamang mayaman na talaga kami ngayon. May bahay na si Mama Gemma, ilan yung sasakyan ni Boss D, at malaki ang ipon niya. Pero dahil mas nanaig po sa kanya yung kabutihan, wala po siyang tinira sa sarili niya. Yung sasakyan, oo. Minsan naisip ko sana tinotoo ko na lang yung mga sinasabi nila. Actually, naisip ko. Para at least meron ako. Deserve mo. Oo, At saka deserve mo diba? yung mga sinasabi sa'yo. Kasi yun naman yung sinasabi nyo, di ba? Sana ginawa ko na lang. Actually, guys, kaya kami nag-church na every Sunday kasi nga ayaw po namin maligaw ng landas. Kasi ang nangyayari po talaga sa paligid namin ng ilang buwan na is puro na lang ganyan. Negativity na parang minsan kahit anong nagawa naming kabutihan, ang napapansin lang talaga nila yung mga ganyan, na-question po yung mga mabubuting ginawa, tas kinalimutan na lang, tapos ang dami ng sumbat, ang daming hinahanap. Pero naintindihan ko naman din, kasi nga ang viewers kasi natin, hindi naman talaga nila alam yung nangyayari sa atin off kami. Siyempre yung nakikita lang nila, dun sila nagbe-base, di ba? Kaya nga, ayun nga sinasabi ko, pag nag-reactor ako, gusto ko meron akong basehan, hindi yung nakikita ko lang din sa social media. Kasi paano natin ma-explain sa viewers yung totoo, di ba? Kung doon lang din tayo magbe-base.
Kaya hindi din po kami galit ni Boss D sa mga bashers dyan na grabe po kami i-below the belt, lalo-lalo na si Boss D na akala mo nakapatay na ng tao sa hinanakit po nila. Pero, syempre, nasasaktan din kami guys. Di naman kami robot. Di naman, normal na tao lang din po kami. Kaso lang, syempre, yun nga, thankful din kami kasi pinalaki kami ni Kuya Brooks and ni Mama Gemma na mas nanaig yung kabutihan ng puso at malawak ang pag-unawa. Reactor na talaga to. Pagkatapos ng vlog na po ito, mag-reaction na to. Baka maging Sister Hana na ako. Sister Hana. Oh, ano ba? Meron ba ba? Bago natin i-end tong vlog natin. Oh, sabi ni Miss Gemma, si Mama to si Miss Gemma Tapulik na sumasabay sa issue para umingi na naman name niya, laos na kasi. O, ikaw na yan. Sige. Actually, bilang isang content creator, alam po yan ng mga vlogger na syempre pag tahimik, ano bang gagawin? Syempre, gagawa tayo ng ingay para naman syempre mapansin. Kasi ano bang kailangan ng mga content creator? Views, di ba? Ano ba ginagawa ng mga reactors? Gumagawa ng issue. Ba't sila gumagawa ng issue? Kasi yun yung mas pinag-uusapan. Yun, doon mas views. So kami, syempre, ganun din naman kami. Isa lang ang problema namin, views. So mag-iisip kami ng way na magkaroon ng views. Di ba? So ayun na nga. Kaya, sinusubukan, ano ba? Yun nga yung ginagawa natin bilang Nagtatry isang kami guys ng content sarili creator. namin way. Actually, di naman tayo sanay sa ganyan. Kaso, Hindi talaga, at ayaw din naman natin ng magulong environment, toxic. Pero, wala na parang subukan na natin lahat kung saan tayo mas magiging paldo. At saka actually guys, hindi naman po kasi kailangan seryosohin natin lagi. Opo, kasi nga, hindi lang naman kami mga vlogger Maraming vlogger sa iba't ibang lugar, ibang bansa na mas grabe pa yung content, mas grabe pa yung mga nangyayari sa kanila. Pero wala, tuloy-tuloy lang sila, di ba? Ano lang, parang hindi nila pinapansin yung mga ganun. Kaya huwag natin gawing big deal at gawing personal lahat ng mga bagay-bagay po. Lahat ng mga napapanood nyo, di ba? Pero, ano pa rin kasi, yung sa atin kasi, charity vloggers tayo. Lahat naman ng mga pinapakita natin sa pagtulong, yun talaga, walang halong kalokohan or pagkukunyari. At nararamdaman naman ng mga viewers kung totoo yung ginagawa natin, kung bukal ba sa loob. At alam niyo naman po yan na talagang pagtulong is gustong-gusto kong makatulong. At isa rin to sa way na yung kung sakali yun nga, di ba, magka-views ulit tayo. Siyempre, dito natin kukunin yung pagtulong natin, di ba? Kaya, ayun, gagahanap kami ng paraan talaga. So, pasensya na po sa mga nagalit, ayun, sa mga nagtanggol sa amin. Salamat po sa inyo. Kaya, sobrang, maintindihan niyo po yun dahil, bilang isang content creator. At ganyan din po lahat ng mga nagbablog at gumagawa ng ingay para siyempre mapansin, di ba? And gusto ko lang din po, last na ihabol natin. Gusto ko lang sabihin doon sa mga nagrereklamo sa mga tulong ni Boss D ngayon na ang baba na daw. Ang kuripot mo, ang dami mo daw tanong, ba't di mo na lang ibigay? Bakit 1,000 lang, ganyan? Ito, ako muna sasagot. Sige. Actually, yung vlog ko sa Facebook, reels lang po yun parang pinakamatagal ko doon, 7 minutes na. Compare naman sa vlog ko sa YouTube, minsan 30 minutes yung vlog namin doon kasi minimum na gusto namin sa vlog, 15 to 20 minutes. So doon nga lang ang haba ng mga interview namin doon Tapos sa Facebook, 7 minutes lang pinakamatagal ko. Yung iba sinasabi, ang dami kong tanong, hindi na lang ibigay. Kasi nga po, nagba-vlog kami kasi doon namin kinukuha yung pantulong namin. So kailangan namin i-video, kailangan namin, syempre, magkaroon ulit ng panibagong, magkaroon tuloy-tuloy na income para tuloy-tuloy din yung tulong namin, di ba? So, yun lang. So, alam naman yun, hindi lang naman ako yan, maraming vloggers na yun talaga. At 4 na taon na po namin ginagawa yun, yung pagba-vlog is talaga ini-interview namin. Inaalam namin syempre kung deserve ba niyang tulungan, di ba? Kung kahit maliit na may halagang binibigay ko sa ngayon, pero yung 1,000, malaki po yun para sa kanila. Parang malaking bagay pa rin po yun sa kanila. At saka ang purpose po kasi kaya siya ini-interview kasi may mga sponsors nga po minsan na gustong tumulong. So paano sila tutulong kung hindi nila alam yung kwento ng buhay ng tao, di ba? Yun talaga isa yun sa mga purpose, malaman ng ibang tao yung buhay ng kung ano yung pinagdadaanan nila. Syempre pag may naawa yung na tinamaan yung puso nila, o edi nakatulong ako dahil na-share ko yung buhay nila.
So may nagpadala ng tulong o edi nakatulong tayo, di ba? At saka guys, pagka tumulong tayo, huwag tayong maging demanding. Kasi yung tulong po na binibigay namin, galing po yun sa sarili naming bulsa. Sa kaya lang po naming ibigay. So kung may mag-sponsor man po, bonus po yun. Sobrang thankful po kami dun. Pero wala po kaming standard kasi sa pagtulong. Kahit 500 pa po yung ibigay namin o kaya Jollibee lang na isang meal. Tulong po yun at saka yung naka-receive po nun, ang importante, yung feelings yung naka-receive, hindi po nung So, nanonood. oo, sila nga di nagreklamo. Diba? Sobrang saya na nga. Tsaka, magalit kayo kung nanghihingi ako ng Gcash. Kunyari, sa vlog ko mismo, sa video, nanghihingi ako. Send nyo na lang po Gcash number nyo dito. Doon kayo magalit, tapos 1,000 lang binibigay ko. Doon kayo magalit. Talagang, syempre, parang ginagamit ko, di ba? Parang, yun yung ano talaga, kinokontent ko lang sila, tapos sa akin lahat ng bali. Yun yung mali. Pero wala naman po ako hinihingi. Wala akong hinihingi kapalit sa lahat. So, yun, maintindihan nyo na lang po. Yes, sana po mas hindi naman po namin hinihiling na parang magbigay kayo, hindi po kami nanghihingi sa inyo. Pero 'di ba, sana mas matuto tayong mas ma-appreciate yung ganun. Kasi imbis na ganahan po yung ibang tao na tumulong, minsan nakakaisip pa kami na huwag na kaya munang tumulong kasi parang ikaw pa masama parang nakaka-down or nakasira siya ng momentum na parang inspired ka ng tumulong. Tapos iba pala, ganito din pala yung masasabi sa'yo. Parang, pero syempre, mas nananaig pa rin yung mga maraming nakaka-appreciate ng ating ginagawa. Kaya sobrang thankful kami guys sa mga supporters po natin dyan or viewers na talagang ang pinapansin nila guys yung kabutihan na nagagawa, hindi yung nagko-question pa sila. Kasi yung mga commenters natin guys na ganyan mag-comment, ayan din po yung mga taong hindi deserving tulungan. Ayan yung mga tipo ng tao na pag binigyan mong regalo tas peke, magre-reklamo pa yun eh. Pag-uusapan ka pa nila eh. Ikaw pa yung magiging masama. Oo. Huwag tayong ganyan guys. Ayun yung kadalasan na hindi talaga umangat sa buhay, hindi nakukontento or yung gahaman. So, ayun lang. Lang tayo guys, ako hindi ko pa kayang tumulong sa ngayon, pero gusto ko pong makabalik sa ganun. Gusto ko po ulit maging instrumento para makatulong tayo. And pag nakaluwag-luwag na ako ulit at maging okay, gusto ko pong bumalik talaga sa pag-charity ulit. Kaya, gusto mo nga di ba yung ginagawa ko? Oo. Yung pag-random Meron lang. akong isang charity mo na muntik na ako maiyak talaga eh. Sino? Si nanay. Sino dun? Yung maganda na mistisa. Yung lola. Gusto ko ang balikan yun eh. Ano daw kasi siya? At sa puso kasi ang tandaan niya. Bait niya. tapos nandun pa Ang siya. saya niyang bigyan ng tulong kasi ramdam mo na sobrang grateful siya. Nandun Actually, kasi nag-message po yung apo nun sa akin at tuwang-tuwa po na naabutan natin ng tulong. At okay din daw kung talagang ma-vlog natin ulit si nanay. Kaso nga lang, tuwing 12 a.m. po siya nagsisimula doon sa pwesto niya. Late na sobra. At may araw din po siya na wala, kaya di na natin ulit na natsyempuan. So, sana mabalikan at makita ulit natin si nanay. Ito, last question na lang. Kung babalik ka ba ng diet, papayag ka? Ako, para sa akin, kung feeling mo naman na doon ka naman magkaka-views or aangat ulit ang iyong channel, hindi kita pipigilan. Parang okay sa akin na, sige, balik ka, subukan mo, di ba? Actually, mabilis po kasing sabihin niya na bumalik na lang ng diet. Pero kung madamot po siguro ako or makasarili akong tao, gagawin ko po agad yan kahit hindi ako magpaalam sa kanila. Kaso lang po, syempre, may mga responsibilidad din po ako dito. Magkakasama po kami na pumunta dito, hindi naman po pwedeng bigla ko na lang silang iiwan kasi nahihirapan na ako. May bills din po ako na kailangan bayaran dito. At saka guys, may naasikaso kasi ako dito, di ba may sarili nga akong problema. So ayoko rin pong bumalik sa Kalingap, tapos magiging pabigat din ako kay Kuya Brooks kasi problemado ako, hindi maayos yung mental health ko ngayon. Alalahanin pa ako ni Kuya Brooks, imbis na okay naman sila doon ni Ali tsaka ni Tita Elena, dadagdag pa ako sa kanila. Si Mama Gemma nandito din. Tapos kakalipat lang namin guys, maglilipat na naman kami. Mahirap kasi guys, madami po akong kinukonsider. Kaya mahirap po, gusto ko kasi pag nag-decide ako guys, malinis lahat, planchado, yung may backup plan ako, hindi lang yung nandun, tapos pag fail na naman, babalik na naman, ganyan. Tsaka may tinatry naman kami guys itong live selling. Okay naman po siya so far, nagtutulungan naman po kami. Siguro kung wala pong nangyayari sa amin araw-araw, baka. Pero hindi, lahat po kami nagtutulungan, nagsisipag po kaming lahat. Actually, madalas puyat nga po kami. Kami nila Jenny. Ang hirap din guys, talagang- pero masaya ako kasi nabibisi kami. Sobra talagang ang sarap din sa feeling na yung talagang ramdam namin yung sakripisyo namin, yung hirap ng ginagawa namin.
Pero yun nga, yung resulta ay maganda naman. Kaya sobrang thankful tayo sa mga nandyan pa rin na sumusuporta. Sa kanila lahat, sa bashers, kasi dagdag din sila sa viewers natin. At saka sabi ko nga, kahit basher pa natin yan, pero solid kalingap naman yan. Mahal pa din natin sila kasi kalingap naman sinusuportahan. Sana maging okay ulit ang lahat. Pero ikaw, gusto mo din sana kung sakali bumalik. Hindi ka naman ba pero okay ka rin naman ba dito sa ginagawa Oo, kasi natin? dito naman talaga ako Manila naman talaga ako lumaki. So ito talaga yung buhay ko. Kung babalik man ako doon, syempre para kay Kuya Brooks at saka syempre para sa mission natin kapag kaya ko na talaga guys. Kasi ayoko nga pong bumalik doon na pabigat ako kahit kanino, kay Kalinga Prab. Wala namang hingin ko pa kay Kalinga Prab yung charity ko, girl. So syempre gusto ko yung may kakayanan na din ako. At saka madami kasi akong lessons na tutunan guys. Pag ako nagkaroon ulit, uunahin ko muna syempre yung sarili at yung family. Kasi kagaya niyan, inuuna niya lagi yung ibang tao. So ang ending, nung nawalan, di ba, wala naman ding sumalo sa kanya. Ang sabi nga, di ba guys, ang kakampi natin is sarili natin. So, lagi munang family first. Kaya if ever man, tutulong tayo pero hindi na yung talagang sagad. Yung talagang kaya lang natin. Para pag may mga ganitong problema, hindi tayo yung nalulugmok talaga. So, yun lang. Parang haba na. Ito po ay ano lang po ito Kamusta? Ano ba yan? Parang tinetesting natin kung pwedeng na maging reactor si Hana. So yun, base po sa interview ko sa kanya, sa mga sagot niya, ano po masasabi niyo? Yes or no na po ba maging reactor na si Hana? Hindi daw, ang daldal ko daw. Ang dami mo daw sinasabi. Pero yun nga ang reactor, di ba? Maraming sinasabi. So yun, thank you so much po sa lahat. And we love you all po. Bye-bye po.